Magandang umaga po. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Ang mga kapatiran po sa Sapote, Bacoor, Paite, Takil, Pangil, Pagsanghan, Santa Cruz. Ako po'y muling bumabati sa inyo ng mapagpalang gabi. Tandalangin po sa gabing ito ay patuloy na tayo'y mapagpala ng Diyos at maturuan ng Diyos upang tayo madala niya sa kanyang mga pangako sa atin, nabibigyan tayo ng buhay na ganap at kasisiyan. Nais ko pong pag-aralan natin sa gabing ito yung pong buhay ni Abraham, na siya po ay isang lingkod ng Diyos na naging approved sa God. Kaya yung lahat ng mga pangako ng Diyos at sinabi niya sa kanya, dahil ang lahat ng kanyang pagsumikap na pagsunod sa Panginoon ay nakita ng Diyos at siya po ay tinanggap ng Diyos bilang lingkod niya na may katapatan. Samahan po ninyo ako doon po sa Genesis chapter 22 verse 1 hanggang 17. Atin pong babasahin lahat upang makita po natin ang kabuuan po ng istorya. Genesis chapter 22 verse 1 hanggang 17. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, "Abraham, narito po ako," tugon naman niya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang kaisa-isa mo at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang-maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno, umalis kasama si Isaac at ang dalawang alipin papunta sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan ninyo ang asno at kami na lamang ng bata ang akay at sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman nila ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ng pansin ang ama. Ano yung anak?" Tugon ni Abraham, "Meron tayong apoy, panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog?" Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon." Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Iniayos niya sa ibabaw nito ang panggatong. Inihiga si Isaac matapos kapusin. Nang sasakay niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit at sinabi, "Abraham, Abraham." "Narito po ako," sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinakait sa kanya ang kaisa sa mong anak." Paglingon niya, may nakita sa isang lalaking tupa na ang sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ay kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ng kanyang anak. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaang. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ng Yahweh. "Ako'y nangako sa pamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipagkakait sa akin ang kaisa sa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang lungsod, ang kanilang mga kaaway." Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama sa langit, tinataas namin sa iyo ang aming pong pag-aaral. Hinihingi po namin, pagpalain mo, Panginoon, ang aming pong mga puso. Muli mong taniman ng mga binhi na nagmumula sa iyong salita ang aming mga puso, upang magawa mong kami dali mo doon sa mga pangako mo. Iayos mo ang aming pananampalataya. Huwag mong pabayaan
na kami mananampalataya lahat sa pamamagitan ng aming emosyon. Sa halip mananampalataya kami sa pamamagitan ng iyong salita. Pagpalain mo po ang gabing ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Si Abraham po ay makikita natin isang lingkod ng Diyos na napaka dali niyang tanggipin ang panawagan ng Diyos sa kanya na maghandog siya sa Diyos at ang pinakamasakit yung pang kanyang kaisa-isang anak na pangako ng Diyos ang pinili na ihandog sa Diyos. Napakaganda ng katangian ni Abraham na siya ay loyal doon sa kanyang master. Ang Diyos ay kanyang ginawang master ng kanyang buhay. Nang ibig sabihin, kung may pagagawa ang Diyos sa kanya, hindi kailanman ito magkakamali. Ito po yung napakataas na testing ni Abraham. Kaya naman po, siya ay naging approved sa Panginoon. Dito po makikita po natin mga dahilan bakit si Abraham ay naging mataas ang kanyang tinatawag na pagkilala sa Diyos at yung kanyang pagsunod sa Diyos. Ang isang napakahalagang ugali po ni Abraham, yung pong inilala niya ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Pagbabasahin natin ang buhay ni Abraham, marami rin po siyang failure. Maraming bagay na siya ay nagkamali. Pero ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos na mabuti dahil kilala niya si Abraham. At ang lahat ng bagay na kanyang pagkakamali ay nakita ni Abraham, pinaglakit-lakit pa rin ng Diyos upang sa kanyang kabubuti at siya ay dumating pa rin doon sa kalagayang sinubok siya ng Diyos, yung tinatawag na final testing. Napakahalaga po sa ating mga mananampalataya, marunong tayong laging kumilala sa kabutihan ng Diyos. Ito po yung nakita ko sa buhay ng tao. Kapag po ang isang tao ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa kanyang kapwa-tao, especially sa maraming mga taong ginamit ng Diyos para siya ay pagpalain, tulungan, talagang makomfort dahil sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanya, nagmamalasakit. Kapag ang tao ay hindi marunong tumanaw ng loob o mag-appreciate sa lahat ng ginagawa ng kanyang kapwa-tao, ganun din po siya sa Diyos. Kapag siya ay ginagawa ng mabuti ng Diyos, hindi rin niya ina-appreciate at hindi rin ito tumatanim sa kanyang puso. Napakahalaga po sa isang mananampalataya lalo, sobrang nating ina-appreciate ang ginagawa ng Diyos at sobrang nating ina-appreciate ang ginagawa ng mga kapwa-tao natin o kapwa-Kristiyano natin sa ating pong buhay. Wala pong kakwenta-kwenta ang tao yung hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang isang gumagawa ng mabuti, gumagawa ito ng punong-puno ng sakripisyo na minsan yung kanyang pangangailangan ay pilit niyang ibibigay para makatulong. Kaya nga dapat siya na bilang tao, gayahin natin yung ugali ni Abraham. Marunong siyang tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Kaya siya ay marunong din tumanaw ng utang na loob sa kanyang kapwa-tao. At ito yung nagtulak kay Abraham na sundin ang Diyos at kahit mahirap, kanyang ginawa ang utos ng Diyos para siya ay subukan. Sa verse 3, ang sabi po sa verse 3, kinabukasan maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin na panggatong sa handog na susunugin. Ihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang alipin, lalaki, papunta sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya. Ang isa pa po ay makikita natin, napakataas po ng respeto ni Abraham sa Diyos. Napakataas ng respeto ni Abraham sa Diyos. Kaya nga po, siya po ay mabilis na sumunod sa Diyos. Ang respeto, ito po yung tinatawag na paggalang.
At ang respeto ay isang ugali na ayaw mo masaktan kung sino man ang iyong nire-respeto. Ang itinuro po ng salita ng Diyos ay mag-respect sa Diyos, at itinuro rin po ng salita ng Diyos ay mag-respect sa mga namumuno. Maliwanag po sabi ng Biblia, ang hindi napasasakop sa mga tagapanguna ay hindi mapapabuti. Mga pinili ng Diyos na mga tagapanguna sa kanyang iglesia. Kasi ang hindi pagpapasakop sa tagapanguna sa iglesia ay hindi po pagpapasakop sa Diyos. Kung paano binigyan ng Diyos ang diin ang pagpapasakop sa gobyerno, masigit pong mas mataas ang diin ng pagpapasakop ng membro sa tagapanguno ng iglesia. At napakahalaga ay yung respeto. Kaya nga po, kung tayo respeto sa Diyos, dapat din po nating pakikita ito sa ating pagrespeto po sa ating mga tagapanguna. Kasi ano man po ang maaaring pagkakamali ng mga tagapanguna, at tayo nagrespeto, tayo po itatanggap ng pagpapala bunga ng ating pagrespeto. Kasi po yung pagrespeto ay uri ng wersa upang pakinggan mo at sundin ang salita ng Diyos. Ito po yung pinakamahirap sa mga mananampalataya, na nawawalaan na respeto sa tagapanguna at ganun din sa Diyos. At dahil dito, hindi makagawa ang Diyos, hindi makakilos ang Diyos sa kawalan niya ng respeto. Tandaan po natin ang sabi ng Book of Hebrews, hindi ito makakabuti sa kanila. Pinagdiinan po dito ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay nakaranas na siya ay manguna sa maraming gawain at nakita niya maraming napahamak na mga taong kanyang pinangaralan na hindi respeto sa kanya. Kaya dito sa huling sulat niya sa Book of Hebrews, kanyang pinagdiinan sa mga Israelita yung respeto, yung paggalang. Ang pagrespeto sa tagapanguna ay pagrespeto sa Diyos. Dito po pinakita ni Abraham, kaya madali siyang sumunod sa Panginoon, yung kanyang taas ng kanyang respeto sa Diyos. Sabi po sa verse 5 ay ito, kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito, ang asno kami na lamang ng bata ang akay sa bundok, sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. So, isang napakaganda katangian po ni Abraham ay yung pong inaalis niya ang lahat ng mga hadlang upang hindi niya masunod ang Diyos. Ang kalikasan po ng tao kapag may iniuutos ng Diyos o may pinagagawa ang Diyos, humahanap lagi ng maraming dahilan para hindi masunod ang Diyos sa kanyang ipinag-uutos. Ulitin ko po ang tawag ni Abraham sa Diyos at pagkakilala ni Abraham sa Diyos ay Master. Binanggit po ito ni Abraham sa Book of Hebrews na sabi niya, kung sakaling si Isaac ay aking mapatay, ay muli niya ito kayang buhayin. So ganun katindi ang kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po, napakahalaga, alisin natin ang lahat ng hadlang. Ibinilin din po ni Apostol Pablo sa Book of Hebrews chapter 12, verse 1. Kaya nga dahil sa napapaligiran tayo na makapal na saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at mga kasalanang kumakapit sa atin. Bunti agad tayo tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Binanggit din po dito ng Apostol Pablo ang alisin ng lahat ng hadlang sa ating pagsunod sa Diyos. At binanggit po rito, napakaraming saksi sa ating pong buhay bilang mananampalataya. Tayo born again, tayo po ay pinanunood ng maraming tao. Nang tayo born again, tayo po ay ipinagmamalaki ng Diyos na tayo ay mga Kristiyanong susunod sa Kanya. Kaya na-trigger ang maraming tao nang tayo mga born again na tayo ay kanilang kilanlin mabuti kung totoo talaga yung pagiging bagong tao natin. At tayo po ay kanilang pinagmamasdan araw-araw. So sabi dito ni Apostol Pablo, alisin natin ang lahat ng hadlang. Ganon ang ginawa ni
Abraham. Inalis niya ang lahat ng hadlang, kaya ang sabi niya, dito na lamang kayo, iiwanan ko na lamang kayo, babalikan na lamang namin kayo. Ang ibig sabihin, baka yung kanyang mga dalawang kasama ay hadlangan siya sa kanyang gagawing paghahandog kay Isaac. Yung lahat ng posibilidad na baka hadlang upang magawa niya yung kalooban ng Diyos o inuutos ng Diyos, inaalis lahat ni Abraham. Isang katangian na dapat maging mamana natin doon po sa ating ninunong si Abraham. Kasi tayo po yung mga ina po ni Abraham, spiritual. Ay yung katangian na inaalis ang lahat ng hadlang para masunod ang Diyos sa kanyang buhay. At kahit na nasasaktan si Abraham, kahit hindi niya maunawaan ang inuutos ng Diyos, na ang sabi po ng Diyos sa kanya, bibigyan siya ng anak, at pagkatapos ng 600 taon na, tsaka siya nagkaanak, at nakita ang himala ng Diyos, na kahit matanda na sila ni Sarah, ay nagkameron ng anak, at pagkatapos ng lahat ng ito, ng mga pangako ng Diyos, bigla na lamang sabi, ihahandog si Isaac kay Abraham. Maaaring may kalituhan sa kanyang isipan, sa kanyang puso, pero ang alam niya, ang ating Diyos ay master. Hindi ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos. Kahit na masakit kay Abraham. At dito po, makikita natin, nagpatuloy na masunod niya ang kalooban ng Diyos kasi ginagawa niya ang lahat ng paraan upang walang maging hadlang para masunod ang Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi sa verse 8 ay ganito, sumagot si Abraham, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. So nagtanong si Isaac, paano tayo maghahandog? Wala tayong panghandog. Ang sabi ni Abraham, ang Diyos ang magbibigay nito sa atin. Mayroong matinding faith si Abraham na siya ay merong tatanggapin na isang bagay upang pampalit kay Isaac upang ito ay hindi talagang kanyang maihandog. Sa halip, ang maihandog niya ay ang ibibigay ng Diyos na panghandog. At dito po, pinakikita yun po na sa lahat po ng bagay sa buhay po natin, lagi may provision ng Diyos. Lahat ng bagay na ating pong maranasan na mga testing and trial, meron po laging tinatawag na solusyon upang ang lahat ng ating kakaharapin at hinaharap ng mga testing and trial, ito po ay ating mapagtagumpayan. Kasi ang sinasabi dito ni Abraham, may ibibigay ang Diyos. Ganon din po sa panahon natin, may nakalaan ang Diyos po sa atin. Malaking kaibahan po ng testing kaysa bunga ng nagawang pagsuway. Minsan po ito iminimix ng mga mananampalataya. Kapag may suffering na, bunga ng mga pagkakamali o pagsuway sa Diyos, ay sasabihin nila ito ay testing ng Panginoon. May mga mananampalatayang ganito po ang kanilang mga pananaw sa buhay. Halimbawa po, hindi nagbibigay ng ikaput-handog. Pag naranasan ng sumpa na sinabi ng malakayas, sabihin nila, ito'y testing ng Panginoon. Hindi po totoo yun. Ito yung bungay po ng pagsuway. Ang testing po ay isang uri ng sitwasyon na ikaw'y sumusunod sa Diyos, nagsusumikap ka sundin ang kalooban ng Diyos, pero may mga naranasan tayong masasakit na sitwasyon. Maaring problema sa anak, problema sa pinansyal, problema sa relasyon sa kapatiran sa simbahan, o marami pang bagay. Pero ang pinakamahalaga, kung ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, mayroong solusyon ng Diyos para lumipas ang panahon, makikita mo gumawa ng Diyos ng paraan, solusyon upang malampasan ang pinagdaanan na mahirap na sitwasyon. Pero nakapagbigay sa atin ng kalaguan espiritual, nagkameron tayo ng maturity. Gusto ng Diyos na tayo po ay maranasan ang maturity experience natin sa ating buhay bilang Kristiyano.
Kaya tandaan po natin, kung paano sabi ni Abraham, ay may nakalaan. Ang Diyos ang magbibigay. Ganon din po ang gagawin ng Diyos sa every mananampalataya na susunod sa Diyos. Meron pong nakalaan ang Diyos po na solution sa lahat ng ating pong mga problema. Sabi po sa verse 12, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, at titiyak kung ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Kaya nga po, ang isang napakahalaga po na ating pong maging laman ng ating pong puso. Huwag po nating kailanman ipagkakait sa Diyos ang pinaka-treasure ng ating pong buhay. May mga pagkakataon po sa buhay natin na naisin ng Diyos na ipagkaloob natin yung ating pinaka-kayamanan ng ating pong buhay. At maraming bumabaksak sa mga sitwasyon na yan. May mga pagkakataon, maaaring kayamanan mo ay ang iyong hanap buhay, maaaring kayamanan mo ay ang tunay na kayamanang natural, o ang kayamanan mo maaari ay ang iyong mga anak. Ano man yung pinaka-treasure sa puso mo. Minsan sasabihin ng Diyos sa atin, pwede bang ihandog mo sa akin yan? Pwede bang ialay mo sa akin yan? May mga pagkakataon pong ito ay gagawin ng Diyos. Huwag tayong matatakot. Huwag tayong matatakot. Especially itong panahon na ito na mahirap ang buhay, huwag tayong matatakot pa rin magpatuloy na maging tapat sa Diyos sa bahagi ng material na bagay. Kasi ito po yung kahinaan talaga ng tao pagdating sa pera. At halos lahat ng mga tao ay sira pagtungkol sa pera. Pero tayong mga born again, ang sabi ng Panginoon, tayo'y bago na nilalang, wala nang dati nating pagkatao. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po ay maging mabuting katiwala dito po sa mga kayamanang panlupa at iniingat natin kayamanan kung ano man ito. Pag sinabi ng Diyos, ito ay ating susundin kahit mahirap. Sapagkat kailangang mapatunayan natin sa Diyos, mas mahal natin ang Diyos kaysa lahat ng bagay na merong tayo. Ito po ay may mga pagkakataon tayo ay susubukin ng Diyos. Kung tayo po ay hindi makalampas doon sa maliliit na sinasabi ng Diyos na ating itong ihandog sa Panginoon kasi magsisimula ito sa maliit na bagay, palaki ng palaki. Tayo hihingan ng Diyos ng sakripisyo ng mga bagay na ating pong pinakakayamanan. Kaya nga, napakahalaga, huwag tayo magdadalawang isip kung merong iniutos ang Diyos sa atin, gawin natin ito at makakabuti ito sa atin. Dahil napakahalaga ang pagsunod sa Diyos. Sa verse 13, ang sabi rito, paglingon niya ay may nakita siya isang lalaking tupa na may sungay na nakasabit sa mga sanga ng kahoy na ito at kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Alam niyo po, kapag tayo po ay nagbigay ng ating mga kayamanan o anuman ang ating pinakamalaga sa atin, hindi papayag ang Diyos na hindi ito ibabalik sa atin ng maraming beses. Kung saan ang ibinibigay ng mundong ito ay kayamanang panlupa lamang, ang Diyos, kapag tayo sumunod sa Panginoon, hindi lang kayamanang panlupa ang ibibigay niya. Una, sa spiritual, pangalawa, sa emotional, pangatlo, sa financial, pangapat, sa materials, panglima, sa physical. Lahat ng bagay na kailangan ng tao ay ipagkakaloob ng Diyos kapag siya ay ating sinusunod. Ang buhay ni Abraham, kung titignan po ninyo mula sa una pa, siya po ay mayaman na. Nung siya ay umalis sa Ur, na kanyang lugar na pinuntahan, napakaraming pabor na kanyang tinanggap sa mga lugar na kanyang pinupuntahan. Binibigyan siya ng hari ng Ehipto ng napakaraming material at pinansal na bagay. Binigyan siya ng kayamanan noong si Abimelech. At meron pang sarili siyang
ari-arian. Kaya nga pag binanggit po yung kanyang buhay, ang sabi ay napakayaman. Sabi ng kanyang alipin, napakayaman ng aking amo, pinagpala ng Diyos. Pero hindi po timigil si Abraham doon sa kayamanang panglupa. Salit nais niya na magkameron siya ng kayamanang yung masasabi nating kumpleto. Kaya nga po si Abraham, pinampunin niyo ang kanyang katawan, the age of 100 years siya ay nagkameron pa ng anak. At makikita po natin yung lahat ng direksyon pa rin ng Diyos. Kahit tumatanda siya, kanyang nagagawa pa rin ang lahat ng ipinagagawa ng Diyos. Alam na alam niya ang nais ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya si Abraham ay isang lingkod ng Diyos na makikita natin maraming pagkukulang nagawa sa harapan ng Diyos, pero siya ay ipinagmamalaki ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Diyos sa kanya, ang title ni Abraham ay The Father of Faith. The Father of Faith. Ito po ay napakagandang katangian na ibinigay ng Diyos. Kaya huwag natin kakalimutan, pag tayo po ay nagbigay sa Panginoon, naghandog sa Panginoon, kumpleto po magpala ang Diyos. May enjoy mo ang mga pagpapala ng Diyos. May enjoy natin pagpapala ng Diyos. Masayang masaya ka sa pagpapala ng Diyos. Kaya huwag natin kakalimutan na sundin ng Diyos kagaya po ni Abraham. Ang sabi po rito sa verse 14, kaya ang lugar na iyon tinawag ni Abraham na si Yahweh na kaloob, at magpahanggang sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. So, dito po napakahalaga na maunawaan natin sa panahon natin ito bilang tayo mananampalataya. Ang binabanggit po ritong bundok ni Yahweh ay ang presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos. Na kung tawagin ng iba ay the mountain of Zion, the dwelling place of the Lord. So, ang presensya ng Diyos. Napakahalaga po sa mga mananampalataya, siya ay nakapapasok sa presensya ng Diyos. Ang sabi po ng mga awit, sino ang makakaahon sa burul? Yung may malinis na puso. So, dito po napakahalaga ng bawat mananampalataya ay nakapapasok sa presensya ng Diyos. Kasi sa presensya ng Diyos ay laging may nakalaan. Marami tayong panalangin na ginagawa, pero pag hindi tayo nakapapasok sa presensya ng Diyos sa ating pananalangin, marami tayong pagsambang ginagawa, pag hindi nakapapasok sa presensya ng Diyos sa ating pagsambang ginagawa, marami tayong ginagawang pag-aaral sa salita ng Diyos, pero pag hindi nakapapasok sa presensya ng Diyos, ito po ay hindi nagiging makabuluhan sa ating pagiging Kristiyano at hindi halos mapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya nga po pag tayo nananalangin, nagbabasa ng salita ng Diyos, umaangkin ng mga pangako ng Diyos, dapat nakapapasok tayo sa presensya ng Diyos na ibig sabihin, walang hadlang upang hindi pakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya nga po, tumataas ang faith natin pag tayo nakapapasok sa presensya ng Diyos. Kaya minsan umiiyak ka, lumuluhod ka kasi nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Nararamdaman mo kasama mo ang Diyos. Yung po ibig sabihin ng presensya ng Diyos. Kaya sabi nito, sa bundok ni Yahweh may nakalaan. Kaya nga, sa bawat paglapit natin sa Diyos, sa bawat paghingi natin sa Diyos, sa bawat pagdulog natin sa kanyang trono ng biyaya, dapat nakapapasok tayo sa presensya ng Diyos. Kahit tayo narito sa lupa sapagkat ang presensya ng Diyos ay kanyang ibinababa. At sa ganon, yung ating lahat ng mga prayer ay pinakikinggan ng Diyos. Kasi napakahalaga pag ang presensya ng Diyos sa ating nararanasan, tumataas yung ating faith. At sa pagtaas ng ating faith, binibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, siya ay hindi nalulugod sa isang mananampalatayang walang pananampalataya. So, sabi ng maraming mananampalataya, may faith naman ako. Bakit hindi binibigay ng Diyos ang aking kahilingan? Ang question po ay, nakapapasok ka ba sa presensya ng Diyos? Naranasan mo ba ang presensya ng Diyos? Yun po ang napakahalaga. Kaya ang panalangin ni Haring David, likaan mo ko ng malinis na puso. Kaya si David, ang kanyang sikreto, laging umaamin sa pagkakamali, sapagkat ang pag-amin sa pagkakamali at pagtalikod sa kasalanan ang nagiging daan upang maging malinis ang puso at upang
sa kanyang malinis sa puso ay makapasok siya sa presensya ng Diyos. Ito yung kanyang pinakahinihiling ni Haring David nang siya ay naranasan yung napakatinding kasalanan. Restore unto me my joy of my salvation. Ang ibig sabihin nito, gusto niyang maranasan lagi ang presensya ng Diyos. Kaya nga po, nang makabalik si Haring David sa Panginoon, sinabi niya sa mga awit, habang nabubuhay ako, gusto ko na manatili sa iyong templo. Nang ibig sabihin, sa presensya ng Diyos. Sapagkat sa presensya ng Diyos ay mayroong katugunan sa mga kahilingan. Sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. So, napakahalaga na sa ating pananampalatayanan na laging may nakalaan ng Diyos na mga provision sa atin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang mahalaga, nakapasok tayo sa presensya ng Diyos, lalo sa panahon na ito na tayo ay nasa quarantine. Hindi tayo nagsasama-sama sa ating panambahan, pero kung kayo sinistip sa presensya ng Diyos, kahit doon sa ating live streaming, lumalabas po yung anointing. Pag tayo nananambahan tuwing Sunday, lumalabas po yung anointing kahit doon sa ating po mga cellphone. Naaramdaman ko po, pag inuulit kong panuorin yung Sunday service, grabe yung pagkilos ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga po nito na sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Ang ibig sabihin, sa presensya ng Diyos ay mayroong nakalaan na mga pangako ang Diyos po sa ating pong buhay. Napakahalaga po nito. Kaya nga po, yung pong isang seaman na tinawag ng Diyos bilang maglingkod sa Panginoon, siya po ay napakataas ng kanyang ranggo sa kanyang posisyon bilang kapitan ng barko. At nang tawagin siya ng Diyos, isang dalawang salita na siya ay tumugon sa panawagan ng Diyos, iniwan niya ang kanyang trabaho ang pagbabarko. At siyempre, dahil sumunod siya sa Panginoon, nakaranas siya ng mga testing and trial about material and financial, hindi sanay sa pamilya, hindi sanay ang pamilya sa kuha ng pera, pero hindi siya tumigil sa paglingkod sa Panginoon. Nagpatuloy siya, hindi niya tinignan yung pansamantalang paghihirap na dinadaanan nila. Ang kanyang iniisip ay mayroong nakalaan si Yahweh. May nakalaan ang Diyos. Dumating yung pagkakataon nang ibalik ng Diyos yung kanyang ginawang pagsunod sa Panginoon, ay siya ay binigyan ng Diyos ang kayamanan ng panlupa. Merong isang inchik na napakayaman na may sakit sa bato, na sa pag-ikot niya sa buong mundo para gumaling sa kanya sakit sa bato at napaka nagagastos ay hindi gumagaling. Minsan ay pag-pray ko ng seaman na ito, na kapitan ng seaman na ito, na naging pastor, isang pray ang kaagad ay gumaling sa sakit sa karamdaman yung mayamang inchik na ito. At dahil sa kanyang kayamanan, ang sabi ng inchik na ito ay pumili ka kung alin bahay ang gusto mo. Ako'y napakaraming bahay. Nakipakita ng inchik na ito yung kanyang bahay na ibibigay doon sa pastor na dating seaman. Ayun, sabi nga niya, kung iikutin mo yung bahay na yun, maliligaw ka. Pag pumasok ka sa pasukan, hindi mo makikita kung saan ka lalabas sa kalakihan ng bahay. Siguro po, mga 15 kwarto yung bahay. Sabi nga ng seaman na ito, kung ako'y nagtrabaho bilang seaman, hindi ko mabibili ang ganito kalaking bahay. Kaya dito pinatutunayan ng Diyos na kapag tayo sumusunod sa Panginoon, mas matindi magbalik ang Panginoon ng kanyang mga blessing sa buhay natin. Kagaya ni Abraham. Alam ni Abraham yun. Kaya dito po, sa verse 15, ay napakahalaga sa verse 15, ang sabi po rito, mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham si Yahweh. So nagsalita muli si Abraham, si Yahweh kay Abraham. Na ito po yung napakahalaga, lagi niliremind ng Panginoon yung kanyang mga pangako sa atin. Ang problema lang sa mananampalataya, kaya hindi ma-remind ng Panginoon, hindi niya ginagawa yung paraan ng Diyos para ma-remind ng Diyos ang mga pangako niya sa atin. Unang-una, niliremind ng Diyos tayo, kapag tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, nakapasok tayo sa presensya ng Diyos, napakatindi ng impact sa atin ang salita ng Diyos. Napakatindi nung maranasan nating
tinatawag na conviction na maniwala sa mga pangako ng Diyos. Kaya, napakahalaga. Lagi tayong seryosong alamin ang kalooban ng Diyos at ang sinasabi ng Diyos para ma-remind niya ang kanyang mga pangako sa atin. Pag po tayo nanonood o dumadalo ng mga gawain Sunday service, napakaganda ng mga pangako ng Diyos, napakaganda ng mga sinasabi ng Diyos. Sana maging seryoso tayo, huwag tayo maging observer lamang sa ating pinanonood o ating napapakinggan kasi marami po mananampalataya nag-o-observe lang. Tinitingnan kung magandang mensahe, tinitingnan kung ano ang mga bagay na kailangang kunin sa mensahe. Pag po tayo ay nakikinig ng mensahe, midweek fellowship, Sunday fellowship, paniwalaan natin buo yung mga sinasabi ng Diyos pamamagitan ng kanyang mga speaker. Huwag tayo maging observer lamang. Walang mangyayari sa ating mananampalataya kung tayo ay tagapag-obserba lamang. Pag sinabing observer, titingnan niyo yung mga bagay kung ito ay angkop sa kanyang pananampalataya ang sinasabi. At pag hindi angkop, ayaw niyang paniwalaan. Ang ating paniniwalaan po ay yung pong salita ng Diyos, hindi po yung ating pananampalataya. Kasi ang ating pagmanampalataya ay nanggagaling minsan sa ating emosyon, nanggagaling sa ating sarili. Kaya ang salita ng Diyos ay napakahalaga upang ang ating pong pananampalataya ay maibase natin sa salita ng Diyos, hindi sa ating sariling karunungan. Kaya kapag ganito ang mananampalataya, sabik at uhaw sa salita ng Diyos na mapakinggan ng buong buo at maisabuhay ang salita ng Diyos. Inaalam ang salita ng Diyos, pag naalam midweek, inaalam kung ano yung guidance ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga, lagi tayong nire-remind ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Lagi tayong nire-remind ng Diyos sa kanyang mga gagawin. Tinampunin niyo yung ating pong tinatalakay sa midweek about revival. Maraming mga nangangal ngayon ang tinuturo na about ang second coming, about sa rapture. Bago po dumating ang mga bagay na yan, ay meron po revival na mangyayari. Kasi kung walang revival na mangyayari, kawawa po ng tao. Kailangan palakasin muna ng Diyos ang mga mananampalataya, palakasin muna ng Diyos ang mga mananampalataya para pag dumating ang tribulation, handa tayong lahat na sagupain ang mga testing and trial in time of tribulation kung tayo makasama sa tribulation. Kaya nga itong sample ng ating karanasan bilang tayo nasa quarantine period, sana ito'y maging daan upang makita natin ang pasimulang pag-aayos ng Diyos, ang pasimulang pagsasanay ng Diyos, na tayo gumalaw lamang kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay. Discipline. At masihan tayo sa araw-araw ng buhay natin kahit tayo ay nasa bahay lamang kasi kasama natin ang Diyos. Masigit nating naranasan ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, lagi tayong nire-remind ng Diyos sa kanyang mga pangako. Lagi tayong nire-remind ng Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Magsimula tayo magbasa ng Biblia, na tayo po'y nakapokus kung ano sasabihin ng Diyos. Sa pakikinig natin ng salita ng Diyos tuwing Sunday and midweek, maging seryoso tayo, hindi maging observer lamang tayo. Tandaan po natin, lagi natin kailangan ng karunungan ng Diyos. Huwag natin gamitin ang ating sariling karunungan pag hindi salita ng Diyos. Maliligaw po tayo, mamamali po tayo, mapapahamak po tayo sa bagay na yan. Kaya nga, dito po, iniremind ng Diyos kay Abraham, nangusap ang Diyos mula sa langit. Sa atin, iniremind ng Diyos sa Bible, iniremind ng Diyos tuwing mensahe pag Sunday, iniremind ng Diyos tuwing midweek fellowship at maging sa mga Bible study, kung meron man, iniremind tayo ng Diyos sa kanyang mga pangako po sa ating pong buhay. Kaya sana po, tayo po ay maging masunod rin sa Diyos at lagi nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang verse 16, ang sabi po rito, ako'y nangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait ang kaisa sa mong anak. Sipin ninyo po, ang pangangako ng Diyos ay sa kanyang pangalan na sabi niya kay Abraham, ay talagang ang kanyang pangako ay nakasalalay ang kanyang pangalan.
sa mga tao kapag sila ay nangako sa isang mga pangako sa kapwa-tao, either makarangalan ng pangalan ng taong nangako o either bumaba ang pangalan ng taong nangako kapag hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Na kapag tinupad na ng isang tao ang kanyang pangako sa kanyang kapwa at tumataas ang kanyang pagiging tao sa harap ng tao. Lalo po ang Diyos. Kailanman hindi sisirain ng Diyos ang kanyang mga pangako. Siya ay mananatiling napakataas ng kanyang kalagayang bilang Diyos sapagkat patuloy niyang susundin ang kanyang pinaka-design ng puso na pagpalain ang lahat ng kanyang nilalang. Walang katulad ng Diyos. Ang Diyos natin ay isang Diyos na kapag nangako, hindi kailanman ito sasablay sa halip. Kahit natatagalan, ito po ay ating pong maranasan sa ating pong buhay. Kaya nga po, sabi nito, nangako siya sa pangalan niya kay Abraham. Nangako siya sa pangalan niya kay Abraham. Kaya nga sa verse 17, nasabi po sa verse 17 na ganito, pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit, ang buhangin sa dagat, sasakupin nila ang kaaway. O nang ibig sabihin po rito, isa pong magandang balita po sa atin, ang mga pagsunod natin sa Diyos ay hindi lamang tayo makikinabang sa halip, ang makinabang ay ang ating buong sambahayan. Grabe po yung Diyos natin, kung saan madadamay po sa pagpapala ang ating buong sambahayan. Grabe yung pangako ng Diyos na tayong sumusunod sa Diyos. Ang isang napakahalaga sa pagsunod natin sa Panginoon, ang ating lahat ng buong sambahayan, the whole family po ito, ay nagbibigay sa Diyos, nagbibigay ang Diyos ng pagpapala dahil sa pagsunod ng lingkod ng Diyos. Kaya kung maunawaan po natin ang pangako ng Diyos ay hindi lang sa ating pamilya o hindi lang sa ating sarili, talagang pipilitin mo sumunod sa Panginoon kasi nakasalalay sa ating pagsunod sa Panginoon ang pagpapala ng Diyos sa ating pong pamilya. May sabi nga po rito sa Gawa chapter 16 verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maligtas ikaw at ang buong sambahayan. Alam niyo po, itong talata na ito ng Gawa chapter 16 31, ito ay talata na kailangang angkinin ng mga mananampalatayang approve sa Diyos ang kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Napakaraming mananampalataya na laging kinukot ito na sumampalataya ka at ang buong sambahayan mo ay maligtas, subalit wala naman talagang pagsunod sa Diyos. Ang liwa-liwanag na sabi ng salita ng Diyos, tinatawag ninyo akong Panginoon pero hindi naman nyo ko sinusunod. Hindi kailanman mababali ang mga pangako ng Diyos, pero hindi nangyayari ang mga pangako ng Diyos kung nagiging hindi sumusunod ang mananampalataya. Kaya bago nating angkinin ang sabi ng Diyos dito sa Gawa chapter 16:31, be sure na pinipilit natin masunod ang salita ng Diyos, pinipilit natin maisabuhay ang salita ng Diyos, pinipilit natin mangyari ang salita ng Diyos sa ating buhay, at sa gayon, ang ating pamilya ay kasama sa mga pangako ng Diyos. Si David, ang pinakamahalaga nating example dito. Si David po, pag ating susugin yung buhay ni David at ang kanyang mga descendant, mga salinlahi, ang dami-daming sumabit na mga apo ni David, na mga hari. Ang dami-daming mga pagkakamali na gawa. Pero sinira ba ng Diyos yung kanyang pangako kay David na ang lahi mo ay magpapatuloy na mag-aahari sa bansang Israel? Hindi po, hanggang sa dumating ang pangako ng Diyos ng Panginoong Hesus na maging tagapagligtas ng buong mundo. So, dito napakahalaga po na si David, baka napakaraming pagkukulang sa Diyos na nagawa, pero sa huling panahon ng kanyang buhay kasi kanyang pinahalagan ang puso ng Diyos.
Si David po ay approve sa God. Si Abraham ay approve sa God. Maraming pagkakamaling nagawa, pero sinikap nila na maging approve sa Diyos. Na kahit anong testing na pinagdaanan, kahit minsan bumabaksak, nagkakamali ng mga decision, balik pa rin sila doon sa kalooban ng Diyos at handang tanggapin ang anumang consequences ng mga pagkakamaling nagawa, at ang Diyos ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon upang sila ay makasunod at patuloy mapagpala ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, mga kapatid sa JOM Church, sa mga lahat ng nanonood po ng live streaming na ito, tiyakin po natin na tama po ang ating pananampalataya sa pagsunod sa Diyos. Tiyakin natin ng ating dinadaanang landas, pagsunod sa Panginoon, ay talaga nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. At tayo madadala niya sa Kanyang mga pangako sa ating pong personal na buhay, sa ating pong pamilya. Napakahirap po ng pagsunod sa Diyos. Tayo po ay wala sa tamang landasin doon sa makipot na daan. Kaya binanggit na makipot na daan, ito po yung pagsunod sa Panginoon ng punong-puno ng sakripisyo. Punong-puno ng sakripisyo sa pagsunod sa Diyos. Alam niyo po, ang sakripisyo, ang pinakamahalagang ginagamit ng Diyos upang tayo Kanyang mabantayan, mapag-ingatan, at tunay na imailayo sa anumang mga kasalanan. Kaya nga, si Abraham approved sa Panginoon ang kanyang buhay. Si David approved sa Panginoon ang kanyang buhay. Ang mga propeta approved sa Panginoon ang kanilang mga buhay. Kaya gumawa ang Diyos ng maraming himala sa kanilang buhay. Maging sa mga apostol, approved sa Panginoon ang kanilang buhay. Kaya ang panahon na ito ay panahon po natin. At tayo nasa panahon na gusto ng Diyos maging approved sa Diyos ang ating pong buhay. At ang kinig natin, ang mga pangako ng Diyos na sinabi ng Diyos kay Abraham na pagpapalain ang lahat ng salit-salin lahi. Ang kinig natin ito kung tayo'y magiging approved sa Panginoon. Kaya nga, isa pong napakaganda pagsimikapan natin habang nabubuhay pa, may pagkakataon pa maging approved sa Panginoon ang ating pong buhay. No pain, no gain. You must pay the price. Kaya salamat po sa gabing ito. Sana po naunawaan natin, kinakailangan, agaya ni Abraham, naging masunod rin sa Diyos. Kaya yung mga pangako ng Diyos, kanyang ginawa sa buhay ni Abraham hanggang sa kanyang mga kaapu-apuhan. At salamat, tayo po spiritual na apo ni Abraham. Kaya tapoy kasama sa pangako ng Diyos. Ang kailangang gawin lang natin, tayo po ay sundan din yung ginawa ni Abraham sa pagsunod at pagrespeto sa ating pong Diyos. Yamang tayo tinawag niya upang pagpalain. Magandang gabi po at tayo po manalangin sa gabing ito. Hingin po natin sa Panginoon na kung ano man ang pinagdadaanan natin, hingin natin sa Panginoon na tayo po ay makasunod pa rin sa Panginoon. Kami po ay lumalapit sa iyo, aming Ama sa langit, at nagpapasalamat po sa buhay ni Abraham. Pag binabasa namin ang Genesis, nakita po namin ang mga pagkukulang din Abraham, pero salamat, patuloy na siya ay pinalakas mo, at patuloy na ginagawa mo pa rin ang mga pangako mo sa kanya. Panginoon, kami po ay mga apo ni Abraham spiritually. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa aming pong panahon, na marami rin po kami mga pagkukulang na gagawa sa iyo, mga pagkakamali. Amin po matanggap pa rin ang pagpapatawad mo, matanggap pa rin namin, Panginoon, ang pag-unawa mo, at patuloy na bigyan mo kami ng another chance, bagong pagkakataon upang makasunod kami sa iyo. Hinihingi po namin ang tawad sa iyo ang aming mga pagkakamali, hinihingi po ng tawad namin ang aming mga pagkukulong sa iyo, hinihingi po namin
ang lahat ng mga pagkakamali namin sa iyo na kami po ay iyong patawarin. At hinihingi namin, bigyan kami ng bagong pagkakataon upang magsimula po ng bago mula sa araw na ito, mula sa oras na ito. Upang ang mga pangako mo sa aming pong personal na buhay at ang mga pangako mo sa aming mga sambahayan, mga mahal sa buhay, ay maganap at mangyari ng kagaya ng pangako mo kay Abraham. Magpalang Ama sa langit, gawin mo ito sa lahat po na nanonood ng live streaming. Sa lahat po ng Joy Me Family, gawin mo ito, Panginoon, ang mga pangako mo yung mangyari kagaya ng mga pangako mo kay Abraham. At bigyan mo kami ng pusong masunurin, pusong nagpapakumbaba sa iyo, at pusong umaangkin sa lahat ng mga pangako mo. Gawin mo, Panginoon, ang buhay namin approve sa iyo. Gawin mo ang buhay namin mag-approve sa iyo. Gawin mo ang buhay namin approve sa iyo. Ito po ang aming dalangin at samo sa aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dito, magandang gabi po at pagpalain po tayo lahat ng Panginoon.